Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Aquino sa mga Pilipino sa kanyang pagbisita sa Italy. Sa nasabing pulong, ibinalita ng Pangulo ang patuloy na paglago ng ating ekonomiya. Narito ang report ni Elena Luna. Hindi binigo ni Pangulong Aquino ang mga Pilipino sa Italy na hinintay ang kanyang pagbisita kahit pa sa huling bahagi na ng kanyang termino. Nakasama ng Pangulong mahigit 500 mga Pilipino mula sa iba't ibang lugar sa Italy gaya ng Milan, Florence, Napoli at Rome. Kauna-unahang biyahe ito ng Pangulo sa Italy kaya naman ibinalita niya sa mga kababayan ang mga good news sa bansa sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa Pangulo, mula sa pagiging sick man of Asia, Asia's new darling na ang tawag sa Pilipinas. Last week lang nakapagtala muli tayo ng 6% GDP growth para sa third quarter ng taong kasalukuyan. Ang fearless forecast nga po ng ating kalihim RC Balisacan at ni Cesar Purisima na kasama natin ngayon, pagpalo ng fourth quarter check, mas tataas pa ang GDP growth na ito. Sa nakaraang 5 taon ng ating administrasyon, nasa 6.2% ang average annual growth ng ating GDP. Ito ang pinakamabilis na 5-year average growth ng bansa sa nakalipas na halos 4 na dekada. Mula nga po nung, kung ikukumpara po natin yung 2010 at saka 2014 na figure, no? Times 6 po ang inangat ng ating foreign direct investments. Pagpasok natin noong Hunyo ng 2010, ang ranking natin sa competitiveness report ng World Economic Forum, 85th place po tayo. Sa huling tala nila, nasa 47th place na po tayo. Ang tanong po, ano ba ang ibig sabihin nito sa karaniwan nating kababayan? Simple lang ang sagot, trabaho. Ibinalita rin ng Pangulo ang mga kalsada at tulay na ginawa at ginagawa, ang paglago ng manufacturing sector, pagpuno ng backlog sa classrooms, textbook at upuan at programang pangkalusugan. Naging bahagi rin ng talumpati ng Pangulo ang kwento ng batang si Norasha na nakabalik sa eskwelahan sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang lahat po ng tagumpay at proyekto ito hindi bara-barang isinasagawa. Bahagi ito ng isang malawakang strategiya para maabot ang hangarin nating inclusive growth. Sa pagpapatupad ng katarungan, nagkakaroon ng kumpiyansa sa ating sistema. Pumapasok ang negosyo at lumalaki ang ekonomiya na nanganganak naman ng trabaho. Sa serbisyo tulad ng PhilHealth at maayos sa sistemang pang-edukasyon, nabibigyan lakas ang ating mga kababayan para masagad ang pagkakataon. Gagawa po ang lahat na ito sa masinop na paggugol ng pondo para ang pera ng taong bayan mapunta sa taong bayan lamang. Ang bunga nito, naaabot ng Pilipino ang kanyang mga pangarap. At dahil eleksyon na sa susunod na taon at may absentee voters sa Italy, pinaalalahanan sila ng Pangulo na maging mapanuri. Ito pong relasyon ng mga magulang ko, hindi malayo sa relasyon ng isang Pangulo sa kanyang mga boss. Hinahanap natin ang katugma ng puso, katugma ng pangarap, tugmang pagkakataon na may pinunong uunahin kayo at handa naman ninyong ambagan para marating ang mga adhikain natin. Kapag po nangyari yun at kung nasa tamang lugar ang puso ng pinuno, ipaglalaban niya kayo at kakabanggay niya ang kahit sinong aapi sa inyo. Dahil nabibigay niyo siya ng lakas, dahil alam niya kahit ano ang mangyari, nasa likod niya kayo. At gaya po ng ating amatina, talaga pong anuman ang narating o mararating ng isang bansa ay dahil sa pagtutulungan, tiwala at pagkakaisa ng pinuno at ng publikong kanyang pinaglilingkuran. Tumagal ng halos 1 oras ang programa kasama ang Pangulo. Saglit lamang, ngunit may pangmatagalang epekto sa mga Pilipinong ilang taon nang itinuturing na pangalawang tahanan ang Italy. Ayun, na-impressed ako sa mga kanyang ginawa at nagpapasalamat ako na nakarating siya rito at nakita rin niya ang buhay ng mga Pilipino rito. Yung magandang daan matuwid, dapat talaga ituwid natin para mas magandang umangat ang ating bansa. Detalyado at kami natutuwa sa laki ng ipinagbago ng ating Pilipinas. Tulad naming mga medyo senior na, pwede na umuwi. Masaya na kami. Matapos dumalo sa PhilCom, magsisimula naman bukas ang working visit ni Pangulong Aquino sa Holy See. Magiging tampok dito ang private audience ng Pangulo kay Pope Francis sa Apostolic Palace.
Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Aquino sa Cardinal Secretary of State ng Vatican. Nasa schedule din niya ang saksihan ang blessing at unveiling ng mosaic image ng Our Lady of Peña Francia. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Elena Luna, Vatican City.